Chapter 41. Ngumisi naman si Nando. Oo. Nanalo ako sa Talpak 50 kyo. Swerte mo. Balato naman dyan. Pambili ko man lang ng yusi dito. Dumukot naman sa bulsa si Nando at naglapag ng 1,000 sa harap ni Adan. O heto, 1 kyo. 1,000 lang. Ang barat mo naman. Angal ni Adan pero kinuha na rin niya ang 1,000. Kumamaw naman sa ulo si Nando. Pasensya na, pare. Kaunting pera lang ang natira sa akin dahil sinurder ko kay Mrs. Alam mo naman yun, ngumisi si Adan at umiling-iling habang puno ng pagkain ang bibig. Ang hina mo sa Mrs. mo. Syempre, mahal ko yun Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Muling umiling si Adan. Naalala niya ang kanyang asawang si Erlinda na malaki ang galit sa kanya. Sige na nga, okay na sa akin ang 1 kyo. Balatuhan mo na lang ako ulit kapag nanalo ka ulit. Nakangising wika ni Adan at binuksan ang bote ng soft drink sabay tungga. Sumeryoso naman ang mukha ni Nando. Ang totoo niyan pare, dinalaw talaga kita dahil may importante akong sasabihin sa'yo. Ano yon? Kumunat ang noo ni Adan at muling samubo ng sunod-sunod. Hinahanap ng mga tauhan ni Paco ang pamilya mo. Natigilan si Adan. Bakit? Anong kailangan nila sa pamilya ko? Dahil sa pera. Nilapag ni Adan ang bote ng soft drink sa mesa at bahagyang nilapit ang mukha sa kaibigan. Hindi ba sinabi ko na sa kanila na wala na sa akin ang pera? May ibang kumuha at hindi ko alam kung sino ang kumuha. Mahinang turan niya. Alam ko, magkasama tayo nung gabing yun. Pero hindi naniniwala si Paco. Ang hinala niya ay ipinatago mo yun sa asawa mo. Tumiimbagang si Adan. Sa sinabi ng kaibigan ay nakaramdam ng takot si Adan para sa pamilya niya. 13 years later, Daisy Mom, Dad, aalis na po ko. Paalam ko kay Mommy at Daddy na nasa living area kasama ang mga kapatid ko. Tinuturuan ni Mommy ang bunso kong kapatid ng mathematics. Lumapit ako sa kanila at humalik sa mga pisngi nila. Bukas ng hapon po ako uuwi. Dagdag ko pa, take care, princess. Ikamusta mo na lang kami sa Mama Erlinda mo at sa mga kapatid mo. Wika ni Daddy. Yes Dad, I will. Gagamitin mo ba ang kotse mo, anak? Yes Mom. May gumuhit na pag-aalala sa mukha ni Mommy. Bakit hindi ka na lang magpahatid sa driver natin at sunduin ka din bukas para hindi ka na mag-drive? Ngumiti ako at bahagyang ngumuso. No need na po, Mom. Kayang-kaya ko po. Magaling na po akong driver, Di ba, Daddy? Nilingan ko pa si Daddy. Alam kong nag-aalala si Mommy kaya gusto niyang ipag-drive na lang ako ng driver namin. Simula kasi nang matuto akong mag-drive at binilhan ako ni Daddy ng kotse noong 18th birthday ko ay laging nag-aalala si Mommy sa tuwing magda-drive ako. Naiintindihan ko naman yun at naa-appreciate. But I want to be independent. 19 years old na ako at gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pinapromise ko naman kay Mommy na lagi akong mag-iingat sa pagda-drive. Yes, princess, you're a good driver now. Pero lagi ka pa ring diaglingat at lagi mo kaming i-update ng Mommy mo. Paalala pa ni Daddy. Yes Dad. 1.5 year na po akong nagda-drive at hindi pa po ako pumapalpak. Lagi ko ring baon si maximum tolerance. Very good. Nakangising wika ni Dad at bahagya pang ginulo ang buhok ko. Kahit 19 years old na ako ay parang baby pa rin niya akong ituring. Ate, pasalubong ko, don't forget, ungot ni Dallas. Ang 10-year-old younger brother ko na sumunod kay Marco. Pinaghalong Daddy at Mommy ang mukha niya. Me too, ate. Don't forget my pasalubong too. Di rin papatalong hirit ng bunso namin na si Valerie. Ang 7 years old baby sister ko na kamukhang kamukha ni Mommy. Okay, mag-uwi na ng pasalubong si ate tomorrow. Natatawang sabi ko, simple lang naman ang gusto nila. Pagkain. Ate, aalis ka na. Lumingon ako nang marinig ang boses ni Marco. Kabababa lang niya sa hagdan at lumapit sa akin. May hawak siyang cellphone at siguradong naglalaro na naman. Oo, aalis na ko. May pasalubong ka rin bang gusto? Nakangising tanong ko sa kanya, ngumuso siya. Sama ako. Doon na rin ako mag-overnight kanila Tita Erlinda. Dad, Mom, can I go with ate? Ungot pa niya sabay ngiti. Siya naman ang kamukhang kamukha ni Daddy.
No, you can't go with her. Hindi pagpayag ni Mommy, but Mom. Protesta pa ni Marco. Tumaas naman ang kilay ni Mommy at naging istrikta ang bukas ng mukha. Sa kanilang dalawa ni Daddy ay mas siya ang istrikto. Kaya mas takot sa kanya ang mga kapatid ko. Lalong nanghaba ang nguso ni Marco. You promised last week na papayagan mo akong sumama kay ate na mag-overnight kanila Tita Erlinda. Tuldok, natapos mo na ba ang project mo? Malapit na po, Mom. It means hindi pa tapos. May usapan tayo na tatapusin mo muna ang project mo bago kita payagan na sumama sa ate mo na mag-overnight sa Tita Erlinda nyo. Kumamaw sa ulo si Marco at tumingin kay Daddy na parang nagpapakampi. Dad, sundin mo ang sinabi ng mommy mo. May usapan pala kayo. A promise is a promise, son. You know that. Ani Daddy. Of course, hindi sasalungatin ni Daddy si mommy dahil siya ang masasabon mamaya. Si Daddy kasi ang laging nang spoiled sa mga kapatid ko. Anuman ang gusto ng mga kapatid ko ay binibigay niya. Well, ganun talaga si Daddy kahit noon pa. Spoiled na spoiled nga niya ako noong bata pa ako kahit ngayong dalaga na, wala nang nagawa si Marco at sumalampak na lang ng upo sa couch. Matalinong bata si Marco, yun nga lang tamad gumawa ng project. Sige po, Dad, Mom. Alis na po ako. Paalam kong muli. Maglinggat ka, anak. Wika ni Mommy. Yes Mom, pasalubong namin ate. Paalala pa ni Dallas na tila takot na makalimutan ko ang pasalubong na inuungot niya. Oo nga natatawang sabi ko na lang. Hinatid na ako ni Daddy sa labas hanggang sa kotse ko. Siya pa ang nagbukas ng pinto nito. Mag-iingat ka sa pagdadrive, princess. Yes Dad. Humalik na ako sa pisngi niya at sumakay na. Nilagay ko sa front seat ang backpack na dala. Sinarado ni Daddy ang pinto. Binuhay ko naman ang makina at manonyebra na. Bumusina pa ako kay Daddy at kumaway sa kanya. Hinatid pa niya ako ng tanaw hanggang sa makalabas na ako ng gate. Tinaas ko na ang bintana at pinasibad na ang kotse palayo sa mansion. Hapon ngayon ng araw ng Sabado at gaya ng lagi kong ginagawa ay umuwi ako sa bahay ng biological mom ko at ng mga kapatid ko para doon matulog at makabonding sila. 5 taon na ang nakalipas mula nang umalis sila sa mansion para bumukod na. Natatandaan ko ay ayaw pa nga silang paalisan ni Daddy at Mommy. Sa mansion na lang daw sila. Pero mapilit si Mama. Ang katwiran niya ay kaya na nilang bumukod ng mga kapatid ko dahil may ipon na siya panimula. Gusto niyang tumayong muli sa sariling mga paa at labis siyang nagpapasalamat kay Daddy at Mommy. Ngayon ay nakatira si Mama at ang mga kapatid ko sa isang rent-to-own na bahay. Nagretiro si Mama sa pagwo-work sa company ni Daddy pagka-graduate ni Kuya Aljan ng college. Ito naman ngayon ang nagwo-work sa company ni Daddy. Si Mama naman ay nagtayo na lang ng malaking tindahan para may pantustos sila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Malakas ang tindahan niya dahil halos lahat ay meron siya. Ang mga kapatid ko naman ay nag-aaral din. Si Kuya Janjan ay 3rd year college na ngayon at scholar ni Daddy. Parehas kami ng university na pinag-aaralan. Accountancy ang kinukuha niya habang ako naman ay business administration. Si Mary Ann naman ay grade 10 na ngayon habang ang bunso naming si Jerwin ay grade 8. Late ko man silang nakilala bilang tunay na kadugo pero naging super close naman kami. Kahit dalawa ang pamilya ko ay hindi naman ako napipressure. Mabait si Mommy at Daddy, hindi nila ako pinagdadamot kay Mama. At si Mama naman ay ganun din. Lagi nilang sinasabi na kung sag ako masaya ay susuportahan nila ako. Masaya naman talaga ako dahil dalawa ang ina ko at marami pa akong kapatid. Magulo pa kami kapag magkakasama lahat. Namimiss ko na nga ang mga ganung ganap. Medyo busy pa lang kasi ngayon dahil may pasok sa school. Pero kapag nagkakaroon ng time ay nagsasama-sama kaming lahat at yun ang favorite moment ko. Dumaan muna ako sa isang sikat na bake shop at bumili ng 2 klase ng cake na paborito ni Mama at ng mga kapatid ko. Makalipas ang halos 30 minutes na biyahe ko mula sa mansion ay nakarating na ako sa bahay ni Mama at ng mga kapatid ko. Nakita ko pa si Jerwin na nakikipaglaro ng basketball sa mga kaydaran niya sa gitna ng kalsada. Hininto ko naman ang kotse sa gilid ng kalsada sa tabi ng bakanteng lote. Pinatay ko na ang makina at bumaba na. Ate, nilingan ko si Jerwin nang marinig ko ang boses niya.
Natawa pa ako nang makitang hinagis niyang ang bola sa kalaro at patakbong lumapit sa akin sabay yakap. Bakit ngayon ka lang? Nakangusong tanong niya. May tinapos pa kasi ako. Sabi ko at ginulo ang buhok niya. Akala ko di ka uuwi eh. Aniya at kinuha ang backpack ko sa loob ng kotse. Wow! May cake! Natawa ako nang makita ang tuwang nakaguhit sa kanyang mukha. Kinuha niya ang 2 box ng cake. Tara na sa loob, Atel, yaya niya sa akin at nauna nang pumunta sa bahay bitbit ang backpack ko at cake. Nagpaalaam pa siya sa mga kalaro niya na babalikan niya ang mga ito mamaya. Ate Daisy, patiling tawag sa akin ni Mary Ann na siyang tumatao sa tindahan. Bakas din sa kanyang mukha ang tuwa nang makita ako. Dumiretso muna ako sa loob ng tindahan at sinalubong ako ng yekap ni Mary Ann. Halatang namiss ako. Namiss ko rin naman siya at ang iba ko pang mga kapatid. Ito rin ang isang dahilan kung bakit gusto kong every weekend ay umuwi dito. Ang sarap sa pakiramdam na makita sa kanilang mukha ang tuwa na makita ako. Sobra nyo naman akong namiss. Parang hindi ako every weekend umuwi, Natatawang sabi ko. Syempre, teka, ano palang dala mo ate? Parang may nakita akong bitbit si Jerwin. Cake na paborito nyo. Umi-NGO siya. Kaya naman pala tuwang-tuwa ang mukha nun, Mukhang cake yun Natawa na lang ako. Nasa loob ba si mama? Oo, nagluluto na ng hapunan kaya ako muna ang tumaw dito. Nandyan din sila Kuya Janjan at Kuya Algin. Si Kuya Janjan nasa kwarto niya. Nagsusunog ng kilay. Si Kuya Algin naman umalis kanina. Nakipag-meet sa mga kaklase niya nung college. Pero uuwi din yun mamaya. Okay, sige maiwan muna kita dito, sis. Puntahan ko lang muna si mama sa loob. Call ko sa kapatid. Okay, ate, lumabas na ako ng tindahan at pumasok na sa loob ng bahay. Nakita ko si mama sa kusina na abala na sa paghihiwa ng rekado. Ngumiti siya nang makita ako. Ma, sambit ko at nagmano sa kanya sabay yakap. Napapikit naman ako at napangiti ng bahagyang humigpit ang yakap niya sa akin. Parehas sila ng yakap ni mommy. Mainit at masarap sa pakiramdam. Kamusta na ang school, anak? Tanong ni mama habang pinagpatuloy na ang paghihiwa ng karne ng manok. Pininyahang manok ang iulutuan niya na isa sa paborito ko. 6/9, ayos naman po, ma. Medyo busy na dahil nasa second year college na ako. Sabi ko habang kumakain ng kutsinta na gawa niya. Oo nga, yun din ang sabi sa akin ng Kuya Janjan mo. Sabi din niya sikat ka daw sa buong campus at maraming may crush sa'yo. Nako, baka may nanliligaw na sa'yo anak. Tumawa ako. Ang oo talaga ni Kuya Janjan. Hindi po ako sikat sa buong campus, medyo. Kilala lang. Ganon na rin yun. Itong anak ko, pa-humble pa. Muli akong tumawa. Humble naman po talaga ako ma. Tumingin sa akin si mama at ngumiti. Alam ko, anak. Dahil pinalaki ka ng tama ng daddy at mommy mo. Gumanti ako ng ngiti sa kanya. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. May nanliligaw na ba sa'yo? Imposibleng wala. Meron naman pong nagpaparamdam. Pero hindi ko po sila ini-entertain. Focus po muna ako sa study ko. Tama yan, anak. Pero kung talagang gusto mong mag-boyfriend, wala namang problema. Basta alam mo ang limitasyon mo. Opo ma, pero priority ko po muna talaga sa ngayon ang study ko. Ayoko rin pong i-disappoint si daddy at mommy. Ngumiti si mama habang titig na titig sa akin. Yung titig niyang proud na proud siya sa akin. Napakabait mo talaga, anak. Parang ako lang si ate, ma. Parehas kaming mabait. Singit ni Jerwin na kumakain na ng cake sa pabilog na dining table. Saan banda sa'yo ang mabait? Ubod ka nga ng kulit at may pagkatamad pa bura ni mama kay Jerwin na ikinatawa ko. Kung ano kasi ang ikinabait nito noong baby pa ay siya namang kulit nito paglaki. Mama talaga, lakas mambasag. Papaampo na lang talaga ako kay Papa Marcus at Mama Niva. Nakangusong wika pa ni Jerwin. Papa Marcus kasi ang tawag niya kay Daddy at Mama Niva kay Mommy mula nung bata pa siya at natutong magsalita. Nako, ibabalik ka lang nila sa akin dahil sa kakulaitan mo. Nang haba na lang ang nguso ni Jerwin at hindi na sumabat kay Mama. Nilantakan na lang niya ang cake. Siya nga pala, ate. Sabi ni Marco sasama daw siya sa'yo dito. Hindi pinayagan ni Mommy dahil hindi pa tapos gawin ang project sa school.
Siguro next week, papayagan na siya. Sayang naman. Di bale, chat ko na lang siya mamaya. Close si Jerwin at Marco. Palibhasa kasi ay magkalapit lang ng edad. Mas matangkad nga lang si Marco. Bonding nila ang paglalaro ng mobile game at basketball. Oy, nandito na pala si Mary Joy. Learningon ako nang marinig ang boses ni Kuya Janjan. Bumababa siya ng hagdan at paglapit niya sa akin ay nag-appear lang Carney. Kaming dalawa naman ang pinaka-close dahil magkalapit din ang edad namin. Sa campus ay lagi kaming magkasama kapag nagkasalubong ang vacant time namin. Siya minsan ang nagsisilbing pangharang ko sa mga boys na nagtatangkang lumapit sa akin sa campus. Pagdating ng hapunan ay kumpleto na kami dahil nakauwi na si Kuya Aljan. Sabay-sabay na kaming kumain at maingay ang hapagkainan dahil sa mga kapatid ko. Nag-aagawan kasi sila sa parte ng manok na gusto nila. Siyempre, di rin ako nagpatalo. Akin ang parteng hita. Ganito kami tuwing Sabado kapag umuuwi ako dito. Maingay, magulo pero masaya. Kamusta naman po ang tindahan nyo, ma? Tanong ko habang sinasarnahan ko si mama dito sa loob ng tindahan niya. Kabubukas lang ng tindahan dahil kara-rating lang namin galing sa simbahan. Malaki ang tindahan kumpara sa simpleng sari-sari store. Bukod sa mga delata, noodles, biscuits, candy, chichirya at iba pa ay meron din siyang tinitindang bigas, soft drinks at alak. Maayos naman, anak. Kahit papaano ay malakas ang benta. May araw na matumal pero bihira lang. Sabi ni mama habang pinagbebentahan ang isang customer. Kamusta naman po ang gastusin nyo dito? Hindi po ba kayo kinakapos? Tanong ko pa. Sa awa ng Diyos ay hindi naman, anak. Sumasapat naman sa amin ang kinikita nitong tindahan araw-araw. Tapos nagbibigay din ang Kuya Aljan mo tuwing sahod niya. May naiisip pa nga akong bagong negosyo ano po yun, ma? Balak kong magtinda ng lutong ulam sa tanghali tapos sa hapon naman ay ihaw-ihaw. Naghahanap din kasi ng lutong ularn ang mga kapitbahay namin dito. Kesa pumunta pa sila sa kanto pwede na silang bumili dito. Hindi na sila mapapalayo. Maganda nga po yang naisip nyo. Pero kayanin nyo pa po kaya sa dami ng ginagawa nyo. Nag-aalalang tanong ko. Kayang-kaya ko pa anak. Bata pa naman ako at malakas pa. Kayo po ang bahala. Pero kung kinakapos po kayo, magsabi lang po kayo sa akin. May ipon naman po ako tumingin sa akin si mama at ngumiti. Salamat, anak. Pero ang ipon mo ay para sa'yo yan. Gamitin mo para sa sarili mo. Pero ma, gusto ko rin pong tumulong sa inyo. Pag-insist ko pa. Wala talaga akong masabi sa kabaitan mo, anak. Malaki na ang naitulong mo sa amin ng mga kapatid mo. Sobra-sobra pa. Minsan nga ay nahihiya na ako sa'yo. Wala pa akong nagagawa para sa'yo. Ma, hindi naman po ako humihingi sa inyo. Ang pagluwal nyo sa akin ay ang malaki nyo nang nagawa para sa akin. Naiyak naman ako sa sinabi mo nak. Mahina akong tumawa at niyakap siya. Kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng pagtatampo sa kanya simula nang malaman kong nawala ako sa hospital at napunta sa pamilya ni Daddy. Hindi ko rin siya sinisisi dahil wala naman siyang kasalanan. Medyo natagalan nga lang na naging palagay ang loob ko sa kanya. Naaalala ko, grade 6 ako noon nang magsimulang maging malapit ako sa kanya. Nagkasakit kasi ako at inalagaan niya ako. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na ako kay mama at sa mga kapatid ko na uuwi na. Uuwi na ako sa mansion at next weekend ulit ang balik ko dito sa kanila. Napabuntong hininga si Erlinda nang makita ang asawang si Adan na papalapit. May ngiti sa labi nito at baka sa mukha ang tuwa na makita siya. 13 taon na itong nakakulong sa correct anal dahil sa ipinagbabawal na gamot. Bukod sa gumagamit ito ay nagbebenta pa noon na siyang nagpabigat ng sentensya nito. 30 taon ang bubuunan nito sa piitan. Napatawad na niya si Adan dahil nakikita niyang nagsisisi na ito at malaki na rin ang pinagbago. Pumuti ito at maganda na ang pangangatawan. Hindi na namumula at nanlalalim ang mga mata gaya noon. Kamuntikan na rin itong mamatay dahil sa riot. 10 taon na ang nakakaraan. Nasaksak ito ng 3 beses ng kapwa inmate at naging kritikal ang kalagayan sa hospital. Bilang asawa ay siya ang nag-alaga dito kahit may sama pa siya ng loob. Ang nasa isip niya ay ama pa rin ito ng mga anak niya at may pinagsamahan pa rin silang maganda noon.
At nang makarecover naman ito ay labis na itong nagsisisi sa mga nagawang kasalanan at humingi rin ng tawad sa kanya. Nangako ito sa kanya na magbabago na at magpapakabit sa loob para mabigyan ng parol at makalaya. Kamusta na ang mga bata? Tanong ni Adan habang kinakain ang dala niyang pagkain para dito. Ayos lang naman sila. Araw-araw pumapasok sa eskwela. May mga bagong picture ka ba nila? Baka pwedeng makita. Kahit sa picture man lang ay makita ko sila. Request nito. Nilabas naman ni Erlinda ang cellphone niya at binuksan ang gallery kung saan puro picture ng mga anak niya ang laman noon. Inabot niya yun kay Adan. Isa-isa nito yung tiningnan. Ngumisi ito ngunit mababanaag ang lungkot sa mga mata nito. Ang lalaki na talaga nila at ang luluwang pa. Si Jerwin of Binata na talaga at kamukha ko pa. 14 anyos na siya diba at nasa grade 8 na. Pero halatang pilyo. Si Mary Ann naman dalaga na rin. Anong grade na nga niya? Grade 10, 2 taon na lang pala magko-college na rin siya. Ito naman si Janjan at Aljan, mga mamang-mama na. Mukhang mas malaki pa sila sa akin, At ito naman si Mary Joy, dalagang-dalaga na rin. Magkamukha sila ni Mary Ann. Parehas maganda. Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Adan. Hindi na ito nagsasalita pero malungkot na nakangiti habang nakatingin pa rin sa mga picture ng mga anak. Pwede bang sa susunod, bigyan mo ako ng kopya ng mga picture nila, Erlinda? Para naman kapag nalulungkot ako ay titingnan ko lang ang mga picture nila. Miss na miss ko na sila. Sige, binalik na sa kanya ni Adan ang kanyang cellphone. At sana, mapatawad na rin nila ako. Lalo na si Aljan at Janjan. Ituloy-tuloy mo lang ang pagbabago mo, Adan. Patunayan mo sa mga anak mo na nagbago ka na para bumalik ang loob nila sa'yo. Tumingin ito sa kanya. Matagal na akong nagbago, Erlinda. Lumayo na ako sa tukso ng bisyo. Kahit nga dito sa loob ay talamak ang pasikretong paggamit ng droga, pero simula nung makaligtas ako sa kamatayan ay hindi na ako natukso. Gusto kong mabigyan ng parol para mapaaga ang paglaya ko. Gusto kong magsama-sama tayo ulit. Hindi umimik si Erlinda sa sinabi ni Adan. Napatawad na niya ito pero hindi na niya kayang bumalik ito sa buhay niya. Basta, ipagpatuloy mo lang ang magandang ginagawa mo dito para maparolan ka. Sa susunod ay susubukan kong isama si Jerwin at Mary Ann. Si Aljan at Janjan ay hindi ko pa yun mapipilit. Ngumiti na si Adan. Salamat, Erlinda. Salamat din dahil sa kabila ng nagawa ko sa iyo noon ay may pakialam ka pa rin sa akin. Dahil ama ka pa rin ng mga anak ko at kahit papaano ay may pinagsamahan din tayo. Napatawad na kita, Adan. Pero hindi ako nangangako na paglabas mo dito ay mababalik pa ang dati nating pagsasama. Lumungkot muli ang mga mata ni Adan. Naiintindihan ko, Ertinda. Pangako hindi ko kayo bibiguin ng mga anak ko. Makakalabas ako dito at itutoy ko ang pagbabagong buhay sa labas. Para sa inyo ng mga bata, tumanggo si Erlinda at tipid na ngumiti. Siya nga pala, kamusta ang tinitirhan nyo ngayon? Hindi ba magulo? Hindi naman. Tahimik doon dahil private property yun. Hindi yun kagaya ng squatter area. Tumanggo ito at saglit na natahimik habang matiim ang tingin sa kanya na parang may gusto pang sabihin. Wala bang mga taong pumupunta sa inyo doon at nagtatanong? Kumunat ang noo ni Erlinda sa wordong tanong nito. Meron mga taong lumalapit sa amin pero para magtanong ng direksyon. Bamantong hininga ito. Basta Erlinda, mag-iingat kayo ng mga bata. Huwag rin kayong basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi nyo kilala. Iba na ang panahon ngayon. Marami na ang masasamang loob. Alam ko, Adan. Huwag kang mag-alala, iniingitan ko ang mga bata. Mag-iingat ka din dito. Makalipas ang 1 oras ay tapos na ang visiting hours. Nagpaalam na si Erlinda kay Adan at babalik na lang sa susunod na linggo. Nag-request pa nga ito na kung pwedeng dalasan ang dalaw. Pero ang sabi niya ay hindi siya mangangako dahil busy din siya sa hanap buhay niya. Toy, isang stick nga ng pula. Nagangat ng mukha si Jerwin mula sa paglalaro sa cellphone. Nakita niyang may tao sa labas ng tindahan kaya tinihil niya muna ang paglalaro at nilapitan ito. Ilang stick nga, kuya? Tanong ni Jerwin. Isa lang, Toy. Nilapitan ni Jerwin ang malaking garapon na may lamang iba't ibang brand ng sigarilyo. Humugot siya ng isang stick na binibili nito. Heto kuya, 10 piso. Ani Jerwin pag-abot ng sigarilyo sa lalaki.
10 piso. Ang mahal naman. 8 lang sa amin to eh. Reklamo nito. E di doon kayo bumili sa inyo. Sarkastikong tugon ni Jerwin. Abat, pilosopo ka ah. Reklamador kasi kayo eh. Sagot pa ni Jerwin. Hindi niya gusto ang hilatsa ng mukha ng lalaki. Maaskad ito at magaspang ang mukha. Malaki ang ilong at maitim ang labi. Meron pang bigot. Ang pormahan pa nito ay parang action star sa mga lumang pelikula. Hindi ito pamilyar sa kanya at parang ngayon lang niya ito nakitang bumili dito sa tindahan nila. Siguro ay bagong lipat sa lugar na ito. Sa isip-isip ni Jerwin. Ligther, sigang tanong pa nito. Tinuro ni Jerwin ang lighter na tinalyan ng garter. Nagsindi naman doon ang lalaki. Nang magbaga na ang sigarilyo ay hinithit nito yun at binuga ang usok. Hindi pa umalis sa harapan ng tindihan ang lalaki at nagpalingga-lingga pa sa paligid. Kumamaw naman sa ulo si Jerwin dahil hindi siya makabalik sa paglalaro. May bibilhin pa kayo, kuya? Hindi, wala na. Inuubos ko lang itong sigarilyo. Fern, may itatanong ako sa'yo, Foy, ano po yun? Marami bang bakanting lupa dito? Yung boss ko kasi naghahanap ng mabibilhang lupa banda dito. Marami pa namang bakanteng lupa dito lalo na sa dulo. Pero hindi ko alam kung mayroong may-ari na. Tumanggo ang lalaki. Matagal na ba kayong nakatira dito? 5 taon na. Mayaman kayo, no? Up and down itong bahay nyo eh. Tapos ang laki pa nitong tindahan nyo at puno ng paninda. Tapos may 2 motor pa kayo. Sa inyo tong bahay. Opo, ngumisi ito. Talaga lang, ha? Saan naman kayo kumuha ng pera pambili nitong bahay? Kumunot ang noo ni Jerwin. Bakit nyo po tinatanong? Wala naman. Curious lang. Nakangisi pa ring turan ng lalaki. Nag-iba naman ang pakiramdam ni Jerwin dito. Alam ko na yan, kuya. Mambubudol kayo, no? Mayembro kayo ng budol gang, no? Nanlaki ang mata nito. Anong mambubudol? Hindi ako mambubudol no at lalong hindi ako mayembro ng budol gang. Anong tingin mo sa akin, ship? Kunwari pa kayo kuya, Nabuko ko na kasi kayo. Hindi nyo ako mabubudol. Wise to, oy. Nakangising turan ni Jerwin. Hindi nga ako mambubudol na patigil ang lalaki nang may tumawag dito. Nakita ni Jerwin ang isa pang lalaki na nasa loob ng sasakyan at hindi rin pamilyar ang mukha nito sa kanya. O kuya, tawag ka na ng kasamahan mo. Sa iba na lang kayo mambudol. Huwag dito sa tindahan namin. Pang-asar pa ni Jerwin. Matalim na tumingin sa kanya ang lalaki. Kukutusan kitang bata ka eh. Manang-mana ka sa pinagmanahan mo, sambit lang nito at tumalikod na. Nilapitan nito ang lalaking tumawag dito ngisi-ngisi namang bumalik sa upuan si Jerwin. May kaaway ka bang customer, Jerwin? Nilingan ni Jerwin ang mama niya nakapapasok lang ng tindahan. Yung lalaki po kasi na yun, ma. Balak mambudol. Sumbong ni Jerwin at tinuro ang lalaking nasa kabilang gilid ng kalsada. Sumakay na ito sa loob ng sasakyan. Sumanghap naman ang mama niya at namilog pa ang mga mata. Anong nakuha niya? Binigyan mo ng pera? Hindi po. Wala po siyang nakuha, nabuko ko agad. Nakangising sagot ni Jerwin. Proud siya dahil hindi siya naisahan ng mambubudol. Nako, mabuti naman kung ganon. Marami na nga talaga ang masasamang loob ngayon. Kaya lagi kang alerto kapag ikaw ang nagbabantay dito sa tindahan. Opo, ma. Ako pa ba? Hay naku. O siya, ikaw muna dyan at paplansyahin ko pa ang mga uniform nyo ng ate at kuya mo. Lumabas na ang mama niya ng tindahan at siya naman ay bumalik na sa paglalaro sa cellphone. Papasok na po ako, ma'am. Palam ko kay mami na nasa lanay kaharap ang laptop niya. Humalik ako sa kanyang pisngi. Mag-iingat ka sa pagdadrive, anak. Yes ma'am. Tumalikod na ako at lumabas ng mansion bit-bit ang bag ko. Papasok ka na Daisy? Tanong ni Lola Feli na nakasalubong ko. May hawak siyang tray na may lamang 2 tasa na wala ng laman at 2 platito. Mukhang sa garden sila nag-breakfast ni Lolo Damian. Yes po, Lola, pakisabi na lang po kay Lolo. Medyo nagmamadali po kasi ako, O sige, apo, mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Bilin pa niya. Opo, humulik na ako sa pisngi ni Nanay Feli at nilampasan ko na siya. Dumiretso ako sa garahe at nilapitan ang kotse ko. Namangha pa ako dahil nakita kong may kantab ang kotse ko at pwede na akong manalamin.
Pinalinas ni Sir kahapon yan, ma'am. Nilingan ko si Mang Tinyo. Ang kanang kamay ni Daddy. May hawak siyang tasa at humihigop ng kape. Ah, kaya po pala. Si Daddy talaga, hindi pa naman masyadong madumi itong kotse ko tumawa si Mang Tinyo. Ang sabi kasi ng Daddy nyo dalaga na kaya dapat slick lagi ang kotse nyo. Napangiti na ako at binuksan na ang pinto ng kotse. Salamat, Mang Tinyo. Pasok na po ako, mag-iingat po kayo, ma'am. Kinabit ko ang seatbelt sa katawan at binuhay ang makina. Inatrust ko na yun palabas ng garahe. Binusinahan ko si Mang Tinyo at tinaas naman niya ang kamay. Manoniebre ko na ang kotse palabas ng gate. Sinilip ko ang oras suot na relo. Pasado alas 8:30 na ng umaga, alas 9:30 ang unang klase ko. Sana lang ay hindi mabigat ang traffic sa intersection. Makalipas ang kulang-kulang 30 minutes ay narating ko na ang university. Pinarado ko sa parking lot ang kotse at bumaba na ako. Dinukot ko sa bag ang cellphone nang marinig na nagring ito. Napangiti ako nang makita ang pangalan ni Daddy sa screen. Hello Dad. Are you at school now, Princess? Yes Dad. Kara-rating ko lang. Oh, that's good. Anyway Dad, sinabi sa akin ni Mang Tinyo na pinalinas nyo kahapon ang kotse ko. Thank you. Malambing na sabi ko. You're welcome, Princess. Anyway, I have to drop the call now dahil malapit nang mag-start ang meeting. Tinawagan lang kita para check kung nasa school ka na. Okay Dad, see you na lang po later. Love you, Princess. Nangingiting binaba ko na ang cellphone at pinatay. Lagi akong chini-check ni Daddy Se tuwing papasok ako sa school. Alam kong gusto niya lang makasigurado kung nasa school ba talaga ako. Noong elementary ako hanggang senior high ay lagi akong may bodyguard saan man ako magpunta maliban lang sa loob ng school. Hatid surto din ako sa school ng driver araw-araw. Pero pagtuntong ko ng college ay hinayaan na ako ni Daddy at Mommy sa gusto ko kahit medyo labag sa kalooban nila. Gusto ko rin naman kasing maranasan ang nararanasan ng ibang estudyante na nakakapasok sa school mag-isa. Nakakapag-mall kasama ang mga kaibigan na walang nakabuntot na mga bodyguard. Gayunpaman ay alam ko naman ang limitasyon ko. Lagi akong tumatawag kay Daddy o kaya kay Mommy kung saan ako pumupunta. At higit sa lahat ay hindi ako nagpapagabi dahil ayoko silang mag-alala. Nagpalingalinga ako at nagbabaka sakaling may makita na isa sa mga kaibigan ko. May ilan namang bumati sa akin at nginingitian ko naman sila. Ngunit naagaw ang atensyon ko sa isang lalaki na nakasandal sa isang poste habang naninigarilyo at parang nakatingin sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin dahil baka may hinihintay na estudyante. Daisy, napangiti ako nang makita na ang isa sa mga kaibigan ko. Lumapit siya sa akin. Kanina ka pa? Tanong ko kay Genevieve. No, kara-rating ko lang. Nasaan ang kotse mo? Nasa Collier. Pina-change oil ni Dad kaya nag-commute muna ako. Oh I see. Let's go. Mukhang wala pa si Alma, nag-chat sa akin. On the way na siya. Okay, sabay na kaming tumungo ni Genevieve sa building namin habang nag-uusap kung saan kami after ng klase. Siya nga pala guys, naka-receive ba kayo ng invitation galing kay Jazel? Sa Saturday na ang birthday niya. Tanong ni Alma. Yeah. Halos sabay naming sagot ni Genevieve, so ano? Pupunta kayo. Nightclub party ang theme. Super saya nun I'm sure. Excited na nga ako, Wika ni Alma. Me too. Magpapalam na nga ako kay Dad mamaya pag uwi ko. I'm sure naman napapayagan niya ako. Turan naman ni Genevieve. And how about you, Daisy? Bilang sa akin ni Alma. Sinipsip ko muna ang straw ng fruit tea ko. Nightclub party. Meaning gabi i-celebrate ang birthday ni Jizzle. Natural. Nightclub party nga May nightclub bang araw? Sarkastikong saad ni Alma at tumawa sila ni Genevieve. Napanguso naman ako. Oo nga naman. Kaya nga night So ano, makakasama ka? Huwag mong sabihing hindi. Nakataas ang kilay na wika ni Genevieve. Bamantong hininga ako. Sa totoo lang ay hindi ako interesadong dumalo. Lalo pa at Saturday ng gabi pagaganapin yun. Sabado at Linggo nga lang ako nakakauwi kanila mama para makasama sila ng mga kapatid ko. Pero siguradong pipilitin ako ng dalawang ito. I will try. Kapag pinayagan ako ng daddy ko.
Very strict kasi sila ni mommy lalo kapag gabi ako aalis. Okay, sabihan mo na lang kami kapag pinayagan ka. And then, sabay-sabay na lang tayo pumunta sa birthday party ni Giselle, ani Alma. Sure, sabi ko, siguro ay sasama na lang ako sa kanila. Minsan lang naman may mag-aya sa akin sa birthday party at kaklase ko naman si Giselle. Magpapalim na lang ako kay mama at sa mga kapatid ko na hindi ako makakauwi sa kanila sa Sabado. Mom, Dad, antag ko kay mommy at daddy sa gitna ng hapunap namin. Tumingin naman silang dalawa sa akin. Pati na ang tatlong kapatid ko. Yes anak, tanong ni mommy. Magpapalim lang po sana ako sa inyo ni Dad, Mom. Sabi ko habang hinihimay ko ng kutsara at tinidor ang karne ng isda. About what, princess? Si Daddy. In-invite po ako ng classmate ko sa Saturday dahil birthday niya. Nightclub party po ang theme kaya gabi po ang celebration. Ganun ba, anak? Saad ni Mommy at tumingin kay Daddy. Anong oras ba gaganapin ang party? Tanong ni Daddy. 7:12, Dad. Tugon ko. Payagan nyo na ang bata. Minsan lang yan sa buhay niya. Para naman ma-enjoy niya ang college life niya. Wika ni Lolo Damian. Papayagan ko naman talaga siya, Papa. Yun nga lang hindi ka magpapaabot ng 12:00, Princess. Hanggang 10:00 ka lang at may kasama kang bodyguard doon. Sabi ni Daddy. I agree with your dad. Pagsan gayon naman ni Mommy. Ngumuso ako. Kailangan ka talagang may kasamang bodyguard, Dad. Yes, Princess. Or else, hindi kita papayagan. Hindi na ako sumabat pa. Kapag sinabi ni Daddy ay sinabi niya. If you want Dad, ako na lang ang sasama kay ate. Ako na lang ang magiging bodyguard niya. Singit ni Marco. Napatingin tuloy kaming lahat sa kanya. Tumingin naman siya sa akin at nginisihan ako. Tinaasan ko naman siya ng kilay dahil wala akong tiwala sa ngisi niya. Tumawa si Daddy at si Lolo Damian. Apo, alam na namin ng daddy mo ang diskarte mo na yan. Nagawa na namin yan noon. Ani Lolo Damian. What diskarte, Lolo? I'm just concerned about ate. Baka hindi siya komportable na may kasamang bodyguard. Kaya ako na lang. Di ba, ate? Dagdag pa ni Marco. Woo! Titikim ka lang ng alak kuya, saka titingin ka ng sexy chicks. Singit ni Dallas na ikinasinghap ni Mommy at Lola Feli. Si Daddy naman at Lolo Damian ay natawa lang. Dallas, saan mo narinig ang mga salitang yan? Tanong ni Mommy sa istriktang boses. Nakita ko namang pinandilatan ni Marco ng mata si Dallas. Napangisi naman ako, nang haba ang nguso ni Dallas. Narinig ko po si Kuya Marco at saka isang classmate niya nag-uusap tungkol po sa alak at sexy chicks. Sumbong ni Dallas. You twerk. Inis na sabi ni Marco kay Dallas. Pero ang huli ay walang pakialam sa inis ng kuya niya at tatawa-tawa lang. Marco, tawag ni Mommy sa kapatid ko. Tumingin naman ang kapatid ko sa kanya. Yes Mom, mag-uusap tayo mamaya. Ani Mommy sa istriktang boses. But, Daddy will help me with my assignment, Mom. Ani Marco. Pero alam kong gusto lang niyang umiwas kay Mommy. I'm sorry son, busy pala ako mamaya. May tatapusin akong reviewin sa library office. Sabi ni Daddy na may pinipigil ng ngiti sa labi bumagsak naman ang balikat ni Marco. But Dad, ako ang magtuturo sa'yo. Tapusin mo ang pagkain mo. Sabi ni Mommy. Hindi na nagkaimik si Marco at nanghaba na lang ang nguso. Si Dallas naman ay may pilyong ngisi sa labi dahil nagtagumpay siyang asarin ang kuya niya. Kinabukasan after school ay dumiretso ako sa bahay ni Mama para personal na magpaalam sa kanya. Tuldok-tuldok. Ganun ba, anak? Walang problema kung hindi ka makakauwi dito sa Sabado. Siyempre kailangan mo ring makipag-socialize sa ngakaidaran mo. Salamat po, Ma. Sabi ko at pinapanood siya sa ginagawa niyang pagtatakal ng bigas sa plastik na maliit. Walang anuman, anak. Tumawag ka na lang sana sa akin kesa nag-drive ka papapunta rito. Mapapagod ka niyan sa biyahe. Ayos lang po, Ma. Gusto ko talagang pumunta dito. Nagpaalam naman po ako kay Mommy. Wala ka na bang klase ngayon? Wala na po. Half day lang po kami kapag araw ng Thursday. Ay oo nga pala. Kumain ka na ba? Ngumuso ako. Hindi pa nga po Ma. Yun din ang isa sa dahilan kung bakit ako pumunta dito. May kikikain ako. Ngumiti si Mama. Ako rin, hindi pa kumakain.
Pero pritong tilapia lang ang meron dyan at ensaladang talong. Ayos na po yun, ma. Masarap nga yun, eh. Sabi ko. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Hindi na ako ang balang Daisy na fried chicken at hotdog lang ang kinakain. Sige anak, magsasandok na ako. Itinabi muna ni mama ang ginagawa niya at lumabas ng tindahan para kumuha ng pagkain namin. Naiwan naman ako at saktong may bibili. Tumayo ako at pinagbentahan yun. Kahit naman papaano ay may alam na ako sa pagbebenta. May listahan naman ng mga presyo. Sa loob ng tindahan na lang kami ni mama kumakain para may bantay kahit medyo mainit ay okay lang. Masaya pa rin ako dahil kasulo ko siya. Naparami pa nga ang kain ko. Tumambay muna ako sa bahay ni mama habang hinintay na umuwi ang dalawang kapatid galing sa school. Nakipagchismisan muna ako kay mama. Kinukwento niya sa akin ang tungkol sa buhay niya noong bata pa siya. Nag-iisang anak lang si mama ng mga magulang niya dahil ang tatay niya na lolo ko ay maagang namatay. 2 years old pa lang daw siya noon. Ang nanay na lang niya ang kasama niya hanggang sa paglaki niya. Ito ang bumuhay sa kanya noon. Pagtitinda ng kakanin at paglalabandera ang hanap buhay ni lola noon. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay si lola noong high school siya. Siya na lang ang bumuhay mag-isa sa kanyang sarili at hindi na siya nakapag-aral pa ng kolehiyo.